if I'm going to talk to myself, in my younger self, is that, pagod ka na ba? Kamusta ang 2023 mo so far? Sa akin po hindi masaya. Ala, bakit naman hindi masaya? Kasi ang daming problem na dumating na parang it's time to give up na talaga. Hello and welcome to Metro Viral. I'm Kyla, I'm Arkin and this is Excuse Me Po. isang segment kung saan magtatanong kami ng kung ano-ano. Ano? Handa na ba kayo? Handa na kami! Hello, excuse me po. Pagod ka na ba? Kamusta ang 2023 mo so far? Yeah, nakakapagod and draining kasi school activities and projects. Yes, super drain. So far, kamusta ang iyong 2023? So far, so good. And ayun, lumalaban pa rin naman. Kinakaya. Let's go, future psychologist. So po, sa ACADS pa lang po sa PUP, sobrang nakaka-drain po siya. So far, kamusta ang iyong 2023? So far, devastating po siya kasi namatayan po ako. And up until now, di pa rin po ako nakaka-recover. Then since sa lola ko po siya, and ayun na lang po yung kasama ko sa bahay po namin. And luckily, sa mga universities po na napasukan ko, ayan, maganda po na nakapasok po ako sa PUP. At least po doon, secure na po ako na wala na pong paproblemahin yung parents ko sa academics ko pa. Sobra po. Kamusta ang 2023 mo so far? Hindi po maganda. Ano po, bukod sa maraming gawain, wala na po akong time sa sarili ko. Oo. Ay, sana all hindi pagod. Si ate hindi pagod. So far, kamusta ang 2023 niya? Sakto lang. Sakto lang. Ako ang nakakapagod. Nagkapagod. Baliktad sila ngayon. Nakapagod yung 2023 ko. Ano kasi, maraming mga bagay, basta about work, ganun. Medyo. Sobra po. So far, kamusta ang inyong 2023? Masaya naman po. Sa akin po hindi masaya. Ala, bakit naman hindi masaya? Kasi ang daming problem na dumating na parang it's time to give up na talaga. Hindi naman. Sakto lang. Kamusta ang 2023 mo so far? Puro problema. Puro problema, maraming pumasok na problema ngayong taon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na kausapin ng batang ikaw, anong sasabihin mo sa kanya ngayong Pasko? Siguro sasabihin ko Hi Yuri, congratulations! Kasi 2 years na lang gagraduate ka na. And ang galing-galing mo kasi hindi ka pumayag na lamunin ng problema and ganun. And sa darating ng Christmas, ang saya-saya kasi hindi lang buhay mo yung niririgalo mo sa magulang mo, kundi mga achievements din in life. Keep doing what you're doing right now kasi may future ka dyan. Sana ginawa mo na lang yung mga gusto mo noon kesa nag-stuck ka doon na hindi mo siya nagawa. Kasi ngayon nag-regret ako na bakit hindi ko siya nagawa. Kaya ngayon parang malungkot and hanggang ngayon pinagsisisihan ko po siya. Bata pa po ako pero meron po akong gustong sabihin dun sa mga 8 years old na ako po. Hi Anika, tutuparin ko yung pangarap mo para sa sarili mo. Simulan mo nang ayusin yung buhay mo ngayon pa lang. Mag-save ka dahil makakaloka ka. Yan lang naman. Mag-save ka. Siguro ang sasabihin ko, sana hindi na lang ako tumanda. Sana mas in-enjoy ko pa yung mga moment na yun. Mga moments na 5 years old ka. Madami kasi ako nasayang yung kabataan ko. Yun ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Na huwag niyang sayangin yung mga dapat na hindi niya ginawa. Since malapit na matapos yung 2023 ngayon, ano yung pinaka grateful ka sa nangyari ngayong taon?
First of all, grateful po ako sa mga opportunities na binigay sa akin ni God. Kahit na maraming mga challenges and struggles na dumaan sa buhay ko, na-overcome ko po yan lahat sa tulong po ng friends ko, sa family, and especially po sa loved one ko, yung boyfriend ko po. And second, sa mga friends ko po sa Adamson, shoutout sa Adamson University. Kahit hindi po ako social butterfly and extrovert na tao, na sila po yung nakatulong sa akin para po ma-enhance po yung social skills ko po. Ang pinaka-grateful ako yung lumaban ako kung ano yung tama. And at the same time, I'm grateful ako kasi unti-unti kong nabibuild ulit yung leadership na meron ako. Grateful ako kasi nandito ako sa path na tinatahak ko ngayon. And sobrang grateful din sa mga nakilala ko, mga nakasama sa art industry. Yung new family ko po sa school ko, tsaka yung mga new classmate ko with mga teacher din po, tsaka yung advisor ko po. Nung bago po magpasokan, ang lonely ko po sa bahay kasi yung family ko po pumapasok po sila. Tapos yung kapatid ko po, mga bata pa rin po yun, so hindi po nila ako medyo nadadamayan sa problema. Although, natutulungan din naman po nila ako matanggal yung stress ko po sa buhay, sa sariling problema ko po. Pero hindi po kagaya nung mga dumating po sa buhay ko simula nung nagpasokan po. Siya. Grabe yun! Ano nga tanong? Tama na, nawala si ate kasi kinilig. Anong bagay ang pinaka-grateful ka na dumating sa'yo ngayong 2023? Pag sinabi kong pag ibang bagay, baka magtapos. Sabihin ko na, genuinely, din yun, relasyon. Kasi first ko rin siya. So, siya din. Relasyon namin, ganun. Grabe, oh. Sana all na lang, diba? Sana all. Kaya nakilala ko siya. Ayun pa yung makilala ko din siya. Wala na. Makilala nila ang isa't isa. Grabe. Sa ngayon, wala pa eh. Yung dumating lang siya sa buhay ko yun. Ano ang gusto mong baguhin sa sarili mo or ano ang pinaka New Year's resolution mo? Hindi na po ako gagastos kasi po. Naku, Bi, kalokohan yan. Kasi bala ko pong bumili ng laptop. Nag-ipon pa ako pero hindi pa ako makapag-ipon kasi ang dami No pagkain shopping. sa paligid. Pagkain. Guys, sorry, pero gusto ko magpapayat. Ayun ang New Year's resolution ko. Siguro yung healthy body and mabawasan yung mga pagkain and pag-inom ng mga unhealthy. Time management kasi hindi lahat ng projects dapat tanggapin. New Year's resolution ko, sana hindi na ako short-tempered na tao kasi sobrang mabilis ako mainas, lalo na pag binaghihintay ako ng mga groupmates ko or like kahit sa isang lugar hindi ako matahimik. Ayun ako. Ala, paano yan? Meron ka iniintay ngayon. So, nababad trip ka na ba sa kanya? Batip na po. Kanina ko po siya tinatext eh. Iwasan maging magastos. Yun lang. Yung iisipin po muna mabuti bago gawin yung decision na yun. Kasi pag hindi nyo po iniisip yung decision na yun bago nyo gawin, possible na marami mangyari na mali, ganun. Ako siguro, iiwasan ko muna yung magtiwala agad. Ano po talaga ako, as in kapag comfortable talaga ako sa isang tao, bibigay ko agad yung tiwala ko na hindi na po ako talaga magdadalawang isip. Mag-ipon. Mag-ipon din. Mag-ipon Mag-ipon. din. Kasi syempre hindi na tayo pabata. Kailangan na natin lalo na kami, magpaplano kaming magsama in the future. So kailangan naming mag-ipon ng pang kinabukasan namin. Hindi lang yung basta-basta magsama tayo, ganun plano. Ang healthy ng relationship. Iniisip na nila yung future nila. So, ayan. So, maraming salamat po. Ayan, nakapagtanong-tanong na rin tayo dito sa Quezon City Circle. Grabe no, nakakaantig ng puso yung mga messages nila sa younger self nila, ganyan. Ikaw, anong say mo dun sa yung huli nating na interview? Comment down below kung ano ang mensahe nyo sa younger self nyo at baka ma-feature kayo sa next episode namin. Kaya, thank you for watching Metro Viral! Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel.